Depende po iyan sa magiging desisyon ng mga lagi naman nila sinasabi na ito ay politika. Kaya, yun yung sinasabi natin mga kababayan. At the end of the day, kahit na isang truck na ebidensya pa ang lumabas dyan, mga kababayan, ang magdidesisyon pa rin dyan ay ang mga senador. At mukhang hindi sila pupunta sa ebidensya. Ayan, yun yung sinasabi natin mga kababayan. Ano po ang punto natin dito? Kung hindi rin pala sila pupunta sa ebidensya, mga kababayan ha, bakit pa sila nagwawaldas? Bakit pa sila gumagastos ng milyong-milyong piso araw-araw para gawin itong impeachment na ito, mga kababayan? 25 million a day. Nakaka 450 million na po ang ginagastos natin dyan sa impeachment na yan. Pagkatapos hanggang ngayon wala pang malinaw na resulta. Isang magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ako po si Just Vlog at nandito na naman tayo ngayong umaga, araw ng Miyerkules, Agosto 26, 2026 at ngayong araw na ito mga kababayan ay birthday. Birthday po ng isang masipag, matapang, matatag na anchor ng Net25 News and Information. Walang iba po kundi si Kuya Nelson Lubao. Ayan, batiin naman po natin mga kababayan at mga mahal po naming mga taga-subaybay. Mga kapatid, ayan. Alam nyo, itong impeachment, hindi pa man din natatapos ito, mga kababayan. Mayroon na pong desisyon ng Malacanang. Oo, mayroon na pong desisyon ng Malacanang. At yun ang aming isi-share po sa inyo sa umagang ito. Kung ano-ano po ang nangyayari ngayon po sa impeachment proceedings na yan, mga kababayan. Nandyan yung mumurahin yung witness. Sasabing stupido ang witness. O kaya naman itong mga senator judge. Alam nyo mga kababayan, alam naman nating lahat yan Hindi naman po ito judicial proceedings. Kumbaga ay at the end of the day, hindi rin po ang ebidensya ang titignan dyan, mga kababayan. Kasi nga po, mga kababayan, political po ito. Hindi po judicial proceedings. Kumbaga, ang nakikita natin ngayon sa impeachment ay ano lang po yan. Kunwari lang yan. Na mayroong isinasagawang pagdinig, trial, hearing, pero sa huli, mga kababayan, ang magdidesisyon pa rin dyan, walang iba kundi ang mga senador. Bakit? Sila po ang ano dyan Kaya nga po, hanggang ngayon pinagtatalunan pa po yung threshold ng boboto dyan ng mga senador. Gusto nila kasi huwag isama itong mga nakakulong, pati na yung hinahanap, mga kababayan. Ang gusto nila, kung ano lang yung kung sino lang yung present, yun lang ang boboto, lalong-lalo na dun sa mga senador. Na ang gusto ay mapatalsik ang pangalawang pangulong pangalawang pangulo ng Pilipinas, yun ang gusto nila. Pero sa nakakaalam ng konstitusyon at naninindigan sa panig ng konstitusyon at sa batas, alam po nila na 2/3 ng members of the Senate, which is 24, yun ang dapat na bumoto. 16 po yan, mga kababayan. Teka muna, Kajas, medyo napapalayo na tayo. Ang sabi mo kanina, isi-share mo sa amin yung sinasabi mong kumbinsido ang palasyo na si BP Sara ay makukonvict. Makukonvict
at matatanggal sa kanyang pwesto at hindi na pwedeng tumanggap pa ng anumang posisyon sa gobyerno at hindi na rin po pwedeng tumakbo pa sa anumang posisyon ng gobyerno pag na-impeach. Bago natin panoorin itong video mga kababayan sa mga bago pa lang nakasilip dito sa aming munti at maliit pang programa, pwede po ninyo kami pagtiyagaan na isubscribe, ishare nyo na din, mag-comment po kayo dyan sa ating mag-comment po kayo at nang malaman namin ang inyong saloobin tungkol din dito sa ating tatalakayin ngayong umaga. Beno, ito panoorin natin ang sabay-sabay ang bidyong ito. Kumbinsido ang palasyo na may sapat na ebidensya para ma-convict si Vice President Sara Duterte kaugnay ng mali umanong paggastos sa confidential funds. Pero depende pa rin daw yan kung sa ebidensya nga ba ibabase ng mga senator judges ang kanilang desisyon at hindi sa politika. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricela Halili. Vice President Nakakalabing-walong pagdinig na ang impeachment court kaugnay ng mga 18 araw ng pagdinig na, mga kababayan, ang impeachment court. So kung 18 araw ng pagdinig, ang nagugugol na po dyan ay 450 milyon. Bakit naging 450 milyon? Malapit-lapit na po yan sa kalahating bilyon, mga kababayan, sapagkat ang bawat araw po, ang ginugugol po sa impeachment ay 25 million. Isipin nyo kung gaano kalaking halaga yan, mga kababayan. Samantalang ang hinahabol lamang yata dito ay 125 million, mga kababayan. Tuloy natin. Ground for impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ang tanong sa Malacanang, sa tingin ba ng palasyo, sapat na ang mga ebidensyang nailatag ng prosekusyon para makonvict ang bise? Sagot dyan ni Yuse Claire Castro. In a way, yes. Yun. Ang tanong, kung kumbinsido ang palasyo na makonvict si VP Sara, mga kababayan, in a way, sabi ni Auntie Claire, yes. Nakapagtataka ba yun, mga kababayan? Siyempre hindi. Ang nakapagtataka dyan kung sasabihin niyang no. Yan mga kababayan Oo, kasi sila nga ang may gusto na matanggal ang vice presidente pagkatapos sasabihin niyang no. Sabi nga niya rito, mga kababayan, tuloy pa natin para marinig natin yung buong balita na yan. Pagdating sa pagturo kay Vice Presidente, kay Colonel Chica, na sila ang nagkontrol ng pondo. Pagdating niya, yun ang dahilan niya, kaya sinabi niyang yes. Dahil sa pagdating daw sa pagturo ni Ginang Acosta at saka itong si Colonel Lacheca na siya po ang, ulitin nga natin doon. Sa pagturo kay Vice Presidente, kay Colonel Chica, na sila ang nagkontrol ng pondo. Na silaan niya ang nagkontrol ng pondo, mga kababayan. Ang katwiran dito ni Auntie Claire, mga kababayan, yung nagturo. Itinuturo daw kasi na sila ang nagkontrol ng pondo, mga kababayan. Alam niyo, mga kababayan, yung pagtuturo na yan. Kasi ito ang, ulitin nga natin, meron akong gustong i-point out dito mga kababayan. Meron akong gustong ipunto rito. Pagturo kay Vice Presidente, kay Colonel Chica, na sila ang nagkontrol ng pondo. Mga kababayan, alam nyo, kung ang pag-uusapan ay pagtuturo, kung sino ang may pananagutan, baka nakakalimutan ni Auntie Claire na miski ang palasyo ay mayroong itinuturo dyan. Mga kababayan, kung ito lang ang magiging basihan para makonvict ang isang tao o ang isang impeachable official, mga kababayan, maging ang ating Pangulo ng Pilipinas, ang President Bongbong Marcos po, mga kababayan, ay itinuturo din nitong mga dating sundalo at dating bodyguard ni Saldico na di umano, allegedly, nag-deliver po sila ng mali-malitang pera sa Ilocos Norte, mga kababayan.
itinuturo din siya, mga kababayan, pati ang kanyang anak na si Congressman Sandro Marcos. Mga kababayan, kung ang pagbabasihan natin ay pagtuturo lang na hindi natin ipapakita ang mga ebidensya, kung ganito ang sukatan mo, Auntie Claire, sa pag-convict ng isang tao, manganganib din ang Pangulong Bongbong Marcos at ang kanya pang mga kasamahan na itinuturo din nitong mga dating sundalo na naglingkod kay Saldico, mga kababayan. Yun ang ating punto dyan, ha, mga kababayan. Kasi pagtuturo ang sinasabi ni Auntie Claire kasi rito, hindi ebidensya po eh. Tuloy natin. Para sa confidential funds. Sa pagsalang kahapon ng Special Disbursement Officer ng Office of the Vice President na si Gina Acosta, lumabas na pinaniniwalaan lang ni Acosta ang mga sinabi sa kanya ni Security Officer Colonel Dante Lachica alinsunod sa utos ni VP Sara. Pero sa huli, giniit ni Castro na nasa kamay ng Senator Judges ang kapalaran ng bise. Depende po iyan sa magiging desisyon ng mga... Lagi naman nila sinasabi na ito ay politika. Kaya, yun yung sinasabi natin, mga kababayan. At the end of the day, kahit na isang truck na ebidensya pa ang lumabas dyan, mga kababayan, ang magdidesisyon pa rin dyan ay ang mga senador. Which is tama naman yon, mga kababayan, dahil sila nga po ang may kapangyarihan dyan na magdesisyon, mga kababayan. Tuloy pa natin. At mukhang hindi sila pupunta sa ebidensya. Ayan, yung sinasabi natin, mga kababayan. Ano po ang punto natin dito? Kung hindi rin pala sila pupunta sa ebidensya, mga kababayan ha, bakit pa sila nagwawaldas? Bakit pa sila gumagastos ng milyong-milyong piso araw-araw para gawin itong impeachment na ito, mga kababayan? 25 million a day. Nakaka 450 million na po ang ginagastos natin dyan sa impeachment na yan. Pagkatapos hanggang ngayon wala pang malinaw na resulta. Kasi nagkakalap pa lang sila, kumakalap pa lang sila ng ebidensya, mga kababayan. Dapat sana, itong mga nasa prosekusyon, mga kababayan, sila po kasi ang dapat na magpresenta ng maraming ebidensya eh. Hindi po parang gumagawa pa lang sila ng ebidensya dyan sa pagdinig na yan, mga kababayan. Dyan pa lang sila kumakalap ng mga ebidensya, mga kababayan. Tuloy pa natin, mga kababayan. Pero ang mga kababayan natin, mas marami ang gusto na ebidensya ang gamitin kaysa... Ayun, ang mga kababayan daw natin, mga kababayan, ay mas gusto na ang ebidensya ang gamitin, mga kababayan. Parang sinasabi, hindi ko alam kung ilang kababayan ang sinasabi niya rito. Kasi karamihan sa mga kababayan natin, wala na nga nanonood dyan eh. Wala na po silang interest sa impeachment, mga kababayan. Mangilan-ilan na lang po ang nanonood dyan kahit manood kayo at pansinin ninyo, mga kababayan. Hindi po sila interesado dyan sa impeachment na yan. Dahil ang una na inaatupag nila, yung tungkol sa mga kung paano sila makakaligtas sa pagbaha, kung paano sila makakatawid araw-araw dahil sa napakatataas na presyo ng bilihin, lahat na po ng mga bilihin, pagkain, presyo ng petrolyo, lahat-lahat. Wala pong bumababa, mga kababayan. Lahat pataas ng pataas. Hindi na po spaghetti ito, mga kababayan. Ganong katindi po ang nangyayari po dito sa ating bansa ngayon, mga kababayan. Kaya wala na po, yung sinasabi ni Auntie Claire na ang gusto ng mga kababayan ay ebidensya. Tama, kasi nga hearing yan eh, pagdinig. Impeachment, dapat lang sana ebidensya. Pero hindi talaga mananaig ang ebidensya dyan dahil yan ay hindi naman po judicial proceedings. Ibig sabihin paano ba yun? Paano ba sasabihin yun? Ang proseso na yan, mga kababayan, yung pinapakita dyan, kunwari lang po yan. Para ma-divert ang isip at pananaw ng tao dyan sa impeachment at mawala sa isip ng mga kababayan natin ang tungkol dyan sa flood control na yan, mga kababayan. Na dapat,
Diyan po sana sila nakatuon sapagkat yan, Auntie Claire, yan po ang tunay at totoong hinahanap ng ating mga kababayan na dapat mayroon pong managot dyan sa flood control, hindi yung impeachment na yan. Bakit pa kasi pinatatagal? Alam pala nila, mga kababayan, alam pala nila na hindi pupunta sa ebidensya. Bakit pa nila pinatatagal, mga kababayan? Di dapat sana ibigay na lang na tulong sa mga Pilipino. 25 million a day, mga kababayan. Isipin nyo kung gaano kalaking halaga yan. Sinasayang araw-araw para lang mapatalsik ang isang opisyal na ibinoto ng milyong-milyong mga tao. Hindi ba dapat ihayaan na lang na maglingkod? Pagkatapos sa susunod, talunin na lang kapag kakayang nilang talunin. Ba't kasi takot na takot sila? Mga kababayan, tuloy pa natin. Sa issue ng politika. Napareact din si Castro sa mga naging tanong ni Senator Judge Amy Marcos kay Acosta. Balikan natin ang nangyari kahapon. May pagkakataon ba na hinawakan yung pera ni VP Sara? Wala, ma'am. At kung nakita man lang kahit isang sentimo nung pera ni VP? Wala, ma'am. Pwede mo bang sabihin o alam kung kinuha, inangkin, inagaw ni kahit isang sentimo nitong confidential funds na to? Hindi ko nakita, ma'am. Para kay Castro, karapatan ng senadora na tanungin sa testigo anuman ang nais niya, pero malinaw kung saan ito papunta. Nais niyang malusot ang Vice Presidente sa mga akusasyon tungkol sa paggasta ng confidential funds. Alam nyo, mga kababayan, ito kasing mga senador, mga kababayan, hindi naman natin maililihim yan. Kapag nagtanong sila, halatang halata mo kung saan sila pumapanig, mga kababayan. Hindi maiiwasan yan dahil nga, sabi nga kanina na Auntie Claire, hindi naman pupunta sa ebidensya yan eh. Kung sino pa rin at kung ano pa rin ang gusto ng mga senador, yung pa rin ang masusunod dyan, mga kababayan. Kaya hindi mo masisisi si Senator Amy Marcos na magtanong ng ganon. Ganon din naman yung mga ibang senador, mga kababayan, na gustong matanggal si VP Sara kapag nagtanong sila sa mga witness. Hindi ba't ganon din? Ang klase at uri ng kanilang pagtatanong, pare-parehas lang naman sila dyan, mga kababayan. Pare-parehas lang po sila dyan. Wala pong masasabi natin na neutral dyan. Wala yan, mga kababayan. Lahat sila mayroong kinikilingan. Meron silang gustong protektahan. At lahat sila, mga kababayan, ang gusto nila, mga kababayan, ay siyempre kung sino. Yung alam nila na yung iba, natatakot sila. Baka babueltahan sila pagdating ng araw. Ito namang iba na naghahanap ng katarungan at katotohanan, gusto nila yung nagsusulong ng katarungan, katotohanan at katwiran. Dalawang bagay po kasi dyan, mga kababayan, ang nangyayari. May mga senador na totoo nang naglilingkod hindi sa bayan. Naglilingkod sa sariling interes at sa interes ng kanilang mga amo. Itong mga iba naman, makikita mo kung sino talaga ang makabayan, makatao, at makatotoo, mga kababayan. Kaya alam nyo, siguro nangyari ang lahat ng ito, mga kababayan, para makilala natin ang hulubusan kung anong uring mga politiko ito na nanunungkulan ngayon sa ating bansa, mga kababayan. Diretso pa. Dahil sa mga tanong niya, pinapakita niya na ito'y hindi nahawakan physically yung pera at hindi daw kasama sa paggawa ng mga dokumento. Pero tandaan po natin, mismo ang witness ay umamin na ang nag-utos na ibigay ang confidential fund, buo, yung 125 million, ay utos ng Vice Presidente sa kanyang security officer na si Colonel Lachica. Naging emosyonal din si Acosta ng Ganito po kasi yan, mga kababayan. Ang issue dyan, ang sinasabi po kasi ng ating mga kababayan na napapaniwala, ang sinasabi po kasi nitong mga nagsusulong ng impeachment, alam nyo na kung sino-sino yung mga yan, yung mga nasa House of Representatives, mga kababayan, na winaldas. Yun po kasi, winaldas at ninakaw ni VP Sara yung confidential fund, mga kababayan. Kaya ganun ang tanong ni Amy Marcos, mga kababayan. Ano sabi ng witness?
Hindi po, wala po. Kaya nagtatanong ng ganun si Senator Amy Marcos kasi yan kasi ang itinatatak, ini-inject nila sa isipan ng mga Pilipino na ninakaw at winaldas ni BP Sara yung pera ng taong bayan. Ganyan ang gusto nilang palabasin dyan, mga kababayan. Tanungin siya ni Senadora Amy tungkol sa kanyang mahal sa buhay. Kumusta yung asawa ninyo na binisita ninyo? Alam ko, undergoing treatment sa Davao. Maganda, ma'am. I'm sorry. I'm sorry also, pinagdadasal Pakaila ko, namin ma'am. siya. I'm sorry. Nauna nang nagtanong ang iba pang senator judges. Alam nyo mga kababayan, yung parte na yan noong tinanong ni Senator Amy na kinumusta niya yung kanyang asawa. Pagkatapos mapapanood mo yung video na nagtanong si Senator Rapi Tulfo at tinawag siyang estupido, mga kababayan. Mabubwisit ka eh. Mabubwisit ka. Kanino? Sa witness? Hindi. Sa senator judge na walang galang na makapagtanong. Pwede namang magtanong ng mga mabibigat, mga mahihirap na tanong kung anong gusto mong itanong. Pero, yung lalapas tanganin mo pa, parang minura mo yung witness at pinagsalitaan mo siya na stupid, ay hindi po karapat dapat na gamitin yung mga salitang yan. Napakarami po ang umalma kay Senator Rapi Tulfo dahil dyan sa sinabi niyang stupid daw. Itong si Gina Acosta, mga kababayan. Kung saan tila napikon sila sa tila templated na sagot ni Acosta. Ayoko na marinig yung template, Mr. President. Thank you. Tapos na oras yun. Sige, maraming salamat. Wala akong makuha sagot. Wala daw silang makita at makuha ang sagot. Walang templated daw ang sagot. Anong gusto niyong isagot niya? Ito kasing mga senador na ito, si Ping Lacson, Tito Soto at ang iba pa nilang mga kasama, ang gusto nilang marinig dito sa witness, idiin niya. Si BP Sara, yun ang gusto nilang palutangin, mga kababayan, kaya nabubisit sila eh. Mga kababayan eh. Meron ba namang ganyan? Na yung gusto mong marinig, yun ang gusto mong isagot niya? Hindi po, alam nyo mga kababayan, katulad nga po ng sinasabi natin kanina, may kanya-kanyang agenda po yung mga yan, mga kababayan. Sabi ni Castro, ipinakikita lang ng naging takbo ng impeachment trial na ang kinuhang SDO ng OVP ay hindi marunong mag-liquidate ng tama. Lumalabas na since then, yung SDO niya ay hindi marunong mag-liquidate. Mukhang since then, at the time na mayor siya na marami naman natanggap na confidential fund, ay hindi nagli-liquidate ng naaayon sa rules. Yan ang sinasabi mo, Auntie Claire. Yan ang sinasabi mo dahil sa ang naratibo mo talaga, parang pinalalabas mo rito na sinungaling itong si Gina Acosta. Ang gusto mo kasi, kaya nga sabi ko kanina hindi nakapagtataka itong mga ganitong reaksyon ni Auntie Claire. Hindi tayo nagtataka dyan. Magtataka tayo kung sinang-ayunan niya lahat at sasabihin niya na, oy, napakagaling na mag-liquidate. Talagang mahusay si BP Sara na pumili ng kanyang magiging katiwala dyan. Marunong talaga. Hindi sasabihin ni Claire Castro yung mga ganyang kataga, mga kababayan. Puro pa kontra ang sasabihin yan sa Vice Presidente, mga kababayan. Kilala naman natin si ICC. So, yun yung nakita nating pattern. Hirit pa niya, paano na lang magkakaroon ng magandang pamumuno kung ang ganitong public funds ay hindi ma-account ng tama. Ayan! Yan nga pag-usapan natin, mga kababayan, public funds. Alam nyo, ang laki ng confidential fund ng Pangulong Bongbong Marcos. Kung hindi ako nagkakamali, nasa 4.5 billion ba yun? Basta billion. Napakalaki. Paki-comment nyo nga dyan sa baba, mga kababayan, kung ilang billion ang confidential fund ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang nakapagtataka, mga kababayan, bakit si BP Sara lamang ang kanilang pinagtutuunan ng pansin pagdating sa confidential fund, samantalang mas malaki ng dihamak, doble, triple pa ang confidential fund ng Pangulo. Mga kababayan, pati nga po yata si Boying ombudsman may confidential fund, mga kababayan.
Bakit hindi nila, hindi ako, ewan ko kung nagkakamali, pero parang nakita kong na balita, na news, na si Ombudsman, meron din. Bakit sinisingle out lang nila si BP Sara? Dapat sana, mga kababayan, kung totoo, na ang concern nila ay pangalagaan ang kaba ng bayan, lahatin nila, hindi isang tao lang. Dapat lahat. Parehas. Ganun sana. Tandaan natin, this is a public funds and this confidential fund is part of public funds. Ayan mga kababayan, hindi niya mabanggit-banggit ng diretsyo dahil alam niya na malaki ang confidential fund ng Pangulo, mga kababayan. Baka tanungin ako. Sabi siguro niya dyan, baka tanungin din ako kung paano nagagasta ang confidential fund ng Pangulo. Kaya hindi siya makapagsalita ng diretsyo dyan, mga kababayan. Yun lang ang napapansin ko dyan. Tingin din ng palasyo dapat imbestigahan ng ombudsman ang naging bahagi ni Colonel Lachica sa pangyayari. Kailangan daw isang neutral agency ang bumusisi rito. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kababayan, iyan ang dapat sana na ipatawag nila. Si Colonel Lachica. Bakit? Siya ang laging nababanggit dyan sa impeachment hearing na yan, mga kababayan. Siya ang laging nababanggit nitong si Gina Acosta. Pero alam nyo, mga kababayan, ang sabi ni Colonel Lachica, meron siyang binabanggit dito Ito, sabi niya, pakita ko sa inyo. Nagtataka nga ako Ayan Nakita niyo ba? Ayan. I am prepared to tell the truth. Ibig sabihin, handang-handa siya kahit ipatawag siya. Anumang oras, ipasumpi na siya, nakahanda siyang pumunta. Dapat ito, wag na nilang, kung itong mga senador na ito ay naghahanap talaga ng totoo, katwiran, katotohanan, kahit hindi ipatawag ng prosekusyon, itong sila Chika, ay sila na mismo ang magpatawag. Kaya lang hindi yata pwede yun. Bawal yata yun dahil sa, ang dapat kasi na magpresenta ng ebidensya dyan, ang prosekusyon, mga kababayan. Hindi naman ang mga senador. Ewan ko kung naaayon sa rules at regulasyon ng Senado sa impeachment proceedings ang magpatawag ng witness. Magpasumpi na ng witness, pwede. Pero yung sila ang nagkukusa na ipatawag, halimbawa si Colonel Lachica, hindi ko alam kung naaayon yan sa rules, mga kababayan. So, mga kababayan, itong mga nangyayaring ito, mga kababayan, sa ating bansa, lalong-lalo na dyan sa impeachment, na dyan na sila nakatuon, dyan nila ibinabaling ang isip at pananaw ng mga tao. Pero wala na, hindi po naniniwala dyan ang mga kababayan natin dahil sa napapansin natin talagang hindi po sila interesado dyan. Saan po interesado yung mga kababayan natin? Sa flood control, na dapat may managot dyan. Saan sila interesado? Sa pag-aayos ng mga kasiraan para kahit papano ay kung hindi man matanggal ng lubusan, mawala ng lubusan ng pagbaha, pagka umuulan, mabawas-bawasan man lang, mga kababayan. At higit sa lahat, mga kababayan, dapat mayroong makulong. May makulong na utak, mastermind dyan sa flood control na yan. Yan ang hinahanap ng mga kababayan. Hindi yung impeachment na yan. Mga kababayan, gumagastos lang tayo ng malaking halaga dyan. Mga kababayan, aabangan pa natin ang mga susunod na kabanata tungkol dyan sa mga nangyayari sa ating bansa. Manatili po kayong nakatutok sa ating munting programa, mga kababayan, at gagawin namin ang lahat ng aming buong makakaya para ma-update kayo sa mga kaganapan, mga maiinit na balita na nangyayari sa ating bansa. Maraming salamat po sa inyong panonood. Muli po ang inyong lingkod, Just Vlog. Bumabati po sa inyong lahat, mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay, sa lahat ng ating mga kapatid dyan sa abroad at sa Pilipinas, ng isang magandang umaga, magandang araw. At lagi naming sinasabi, saan man po kayo naroroon, ano man ang inyong ginagawa,
lagi po kayong mag-iingat.